Bato-bato sa langit, ang tatamaan, huwag magagalit. Ipokrito raw kasi o plastic ang marami sa atin. Dahil kung totoong konserbatibo tayong lipunan, bakit tila may puwang ang mga mapanuksong babasahin? Matapos ang 8 oras na pagbabantay ni Rudy sa kanyang pwesto bilang security guard, ang nakakatanggal lang daw ng kanyang pagkabagot at antok ang pagbabasa ng paborito niyang magazine. Tinitipid nga raw niya ang 10,000 pisong sweldo niya kada buwan, makabili lang ng isang kopya nito, kahit pa second hand. Lagi akong dumadaan dito, pag may pera ako dito ako kumukuha. Bakit po? Kasi mura eh. Sulit naman daw dahil tiyak na nabubuhay raw ang lahat ng natutulog niyang dugo. Mas garapan naman yung sa ibang bansa, lalo na yung Playboy, medyo kitang-kita talaga ito. Medyo disente naman ang konti. Sa United Kingdom noong 1985, unang inimprenta ang FHM o For Him magazine. Pero taong 2000 na nung unang nabuklat ang Philippine edition nito. At dahil mga kalalakihan ang nagbabasa nito, ang mga tema at kwentong nakapaloob para raw sa mga macho at barako. Yung FHM, daan mo siya to improve than yourself. No? Ganun yung takbo niya every month. Meron siya redeeming value na you don't just buy it, hindi to sex manual. Ngunit ang talagang pangunahing bentahin ng magazine ito, ang mga mapanuksong larawan ng mga kababaihan. Malaking porsyento ng magazine din yung mga babae na nag-feature, no? Cover and the other girls inside. No? So, sama-sama yon, no? Sexy, funny, useful, relevant. Ito ang kauna-unahang Pinoy magazine na umabot daw sa mahigit 100,000 ang imprenta sa bawat issue. Mula noon, marami na ang sumunod. Hanggang nabago na ang pananaw ng marami. Kung dati, malaswa ang tingin sa mga nagpo-post ng sexy, ngayon, importante na raw itong career move. Nito lamang Huwebes, ipinagdiwang ng magazine ang kanilang ika-10 anibersaryo. Naluhan ang kanilang mga naging cover girl. Happy ako and inspiring din na they still recognize yung mga first covers, and thankful ako and happy, syempre proud. Malaki na itulong talaga sa akin ng FHM. From since the start, 2006 pa lang, nag-cover na ako for December issue. So, alam mo yun, from tweetums, nag-shift ako to more daring roles na mas nagkaroon talaga ako ng opportunity para ipakita sa tao na hindi lang ito ang kaya kong gawin. Kinilala rin nila ang 25 pinaka-sexing babae ng dekada. Pero kung gaano man ka-sexy lumabas ang mga larawan nila sa magazine, utang daw nila hindi sa kanilang jeans, diet o exercise, kundi sa kanilang photographer. Si Jason Tablante, dumaan na raw sa kanyang mga lente at kamay ang ilang mga FHM cover girl. When you look at a particular model, una mong hahanapin ano yung flaws niya. You hide it, ano yung best features niya, best assets niya, yun ang ipapalabas mo. And when you think that mechanically, parang hindi mo naiisip, wow, saka brat panty lang pala yung kinukunan ko. After the shoot, pagtingin ko, wow, sexy pala siya. Subalit hindi raw lahat ng mga modelo perpekto. Inamin ni Jason, may ilang mga larawan na kinunan niya na kanyang dinoktor. Ito'y sa pamamagitan ng Photoshop, isang graphics editing software. Na-enhance namin, for example, kung wala masyadong cleavage, lalaliman namin, ganun. So, pang in a sense, kung yung boobs mo di masyado malaki, pagdating sa final output, wow, may additional cup size na lumaki doon. Tumanggi si Jason na pangalanan kung kani-kaninong mga larawan na ang kanyang mga niretoke para magitsurang mas sexy. Pero sinampulan niya kami kung paano niya ito minamagic. May mole siya dito. Yan o. Yan.
Ano? Kumikinis. Oo, ginagawa ko. Di ba may good skin dito? Sinasample ko yan, pinapatong ko sa taas. Wala na. Ever since nagkaroon ng mga controversies na about mga artistang nakakatoke, a good number of them, parang nagising na eh. Parang kung mag-FHM ako, dapat maganda namang katawan ko.